Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs. Hi, shout out sa inyong lahat. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Hi, hello, happy Sunday and good morning. Okay, pag-uusapan natin itong si Presidente Bongbong Marcos. May bago nang itinalaga o inappoint ng mga departamento ng mga secretaries. Okay? Yan, makikita nyo sa picture na nanunumpa na yung mga secretaries. Okay? Sino ba ito at anong departamento ang mga meron ng secretaries? Okay? Aalamin natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Franz Castro. Galit na galit kay Presidente Bongbong Marcos. Alamin natin yan mamaya, okay? Pero bago natin yan itatalakay, please i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan ang totoong balita natin tungkol kay Presidente Bongbong Marcos, okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-like and share na? And also, itong page na ito sa ating Facebook, Donmar TV, i-follow nyo ang page na yan. Okay? Sabay-sabay tayo. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, importante na mag-follow guys para lagi kayong updated sa ating mga balita. Then, let's move forward sa ating topic. Ito na nga, si Presidente Bongbong Marcos ay may bago nang itinalaga ng mga secretaries. Ito nga sa good news ito ha. Department of Energy, meron na siyang secretary inilagay, at sa Department of Human Settlements and Urban Development. Okay, so dalawang secretary ang kanyang inappoint kahapon. Kahapon lang yan, no? So, ito yung balita ha sa PTV News Update 11 hours ago. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na dumadaan sa masusing proseso ang pagpili ng bawat opisyal ng kanyang administrasyon. Okay? So masusing proseso bago ito inappoint ng ating Pangulo. Pinangunahan natin ang pagpanunumpa ni Rafael Lutila bilang kalihim ng Department of Energy. So yan, si Rafael Lutila. At itong si Jose Acuzar, para naman ito sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ang pagpili natin ng mga kawani sa bawat departamento ay mabusisi kaya't kumpiyansa tayo sa dekalidad na serbisyo na maihahatid nila para sa ating bansa, sabi ni Pangulong Marcos. So before ito pinili ni Presidente Bongbong Marcos, he is already secure himself na trusted itong mga tao na ito. Okay? So, ang tanong ngayon, ano ba ang trabaho ng DOE or Department of Energy at itong Department of Human Settlements and Urban Development? So, hindi ako medyo familiar nitong Department of Human Settlements and Urban Development. Kaya ni-research natin ito. DOE, alam naman natin yan. It's very familiar to us. So, alamin rin natin ang mga background ng mga secretaries na itinalaga ni PBBM. Okay? So, basahin natin ang kanilang mga backgrounds at ang role ng mga departamento na ito. The Department of Energy, unahin natin yung Department of Energy. The Department of Energy is the executive department of the Philippine government responsible for preparing, integrating, manipulating, organizing, coordinating, supervising, and controlling all plans, programs, projects, and activities of the government related to energy exploration, development, utilization, distribution, and conservation. So in short, ito ay tungkol sa enerhiya sa atin sa Pilipinas. Sila lahat ang naka-assign dyan. Lahat ng bagay. Okay? Narinig nyo kung ano yung trabaho. So, sino naman itong si Rafael Lutila na bagong sekretaryong inassign dito? Okay? Parang may background tayo, basahin natin. Ni-research ko ito.
para malaman natin kung legit ba itong mga taong ito, kung karapat-dapat ba sila, no? So si Rafael Lutila is a Filipino lawyer, businessman, and government official. He is the Secretary of Energy under the administration of President Bongbong Marcos, which is ngayon. Ano ba ang career ni Lutila? So ang kanyang career ay his career as an assistant professor of law. So lawyer, professor of law pala ito na in 1985 at University of the Philippines sa UP, matanda na. So Lutila served as SAM Chief Operating Officer. He served as President and Chief Executive Officer of the Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o yung PSALM na tinatawag na SAM. So talagang may background talaga itong si Lutila when it comes to energy development, no? He was a Deputy Director General or DDG from 1996 to January 2004. So it's a good thing na marami na pala itong experience. He was the supervising official of the Secretariat of the Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Lutila's first term as Secretary of Energy was under President Gloria Macapagal Arroyo from 2005 to 2007. So kung matatandaan natin, ito pala yung secretary sa DOE noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. His second term began on July 11, 2022 under Marcos. So dalawang presidente ang pagsiserbisyuhan nitong si Lutila under the shed of Gloria Macapagal Arroyo at ngayon naman Presidente Bongbong Marcos. So it's a good thing na siya ang nalagay dyan kasi may experience na ito. So talagang ni-research ito ni Presidente Bongbong Marcos, no? Hindi basta-bastang kinuha lang yan. So, ano naman ang trabaho ng Department of Human Settlements and Urban Development? Okay? Yung pangalawang departamento na may inappoint siya. So, ito ay the Department of Human Settlements and Urban Development is the executive department of the Philippines government responsible for the management of housing and related development in the Philippines. The department is led by the Secretary of Human Settlements and Urban appointed by the President, confirmed on Commission on Appointments. The Secretary will be assisted by 3 undersecretaries. So ayan, 3 babae na yan. Yan ang undersecretary ni Jose Acozar. So ito pala yung department, guys, na yung naggumawa ng mga yung sa urban community na mga bahay, yung mga ito yung departamento na assigned those poor people sa Pilipinas, no, mga mahihirap na walang mga bahay, yung mga relocation, yung mga squatters area na talagang i-transfer na sila because talagang ilawak na yung ating city. So ito yung assign na urban development, itong departamento na ito, no? So kailangan siya ng 3 undersecretaries, which is itong undersecretaries na ito ay inappoint ito ng secretary rin ng Department of Human Settlements and Urban Development. So ayan, yun ang background dyan. So sino itong si Jose Jerry Rizalino Acozar, no? Businessman ito. Is a Filipino businessman executive who founder of New San Jose Builder. So talagang may background ito sa mga builders, no? Build, no? He finishes his primary education at Balanga Elementary School 1967, completed his secondary education of the Arellano Memorial Bataan High School. So ayan ang kanyang magaling talaga yung kanyang mga degree, ha. So he is obtained a college degree in architecture. So architecture ito, talagang bagay na bagay ito
sa departamento na inassign ni Presidente Bongbong Marcos. So, ayan ang ating good news. Okay? May secretary na sa DOE at itong Department of Human Settlements and Urban Development. Okay? So, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa mga in-appoint, in-assign ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, comment down below. Babasahin natin yan. Okay? I-update ko kayo dito sa ating mga secretaries na ito. No? For now, yan muna. Itinlaga na sila. So, pangalawa nating pag-uusapan. Itong si Franz Castro pumalag kay Presidente Bongbong Marcos. Oh, ayan, galit na galit. Ano kayang ikinagalit ito? Okay, so basahin natin itong balita. Yan. Basahin natin ito ha. Teacher Solon up in arms over PBBM's latest veto. Here's why. So may vinito itong si Presidente Bongbong Marcos na ikinigalit ni Franz Castro. A teacher Solon is up arm over President Ferdinand Bongbong Marcos veto on the proposed measure granting tax exemption on the honoraria, allowances, and other financial benefits given to the election workers. Okay. Ito yung pumalag siya dito kasi vinito ni Presidente Bongbong Marcos na kasi yung during election ang nagtatrabaho doon ay yung mga teachers, no? At siyempre, hindi yun libre. May sweldo yung mga guro doon. Ni-research ko yan, it's all about, yung last election, 6,000 pesos. Ngayon raw, no? Correct me if I'm wrong, 7,000 na raw yung kanilang sahod sa during election, ha? One day lang yan. With nakita ko may sabi-sabi dyan na may privilege pa itong mga teachers na ito na 5 days na additional sa kanilang leave, no? Leave credits ang tawag dyan. 5 days. With pay yan ha? With pay. So, yan ang benefits na makukuha nila pag tumulong ka o magtrabaho ka during kung ikaw ay naka-assign dyan. So, yung sa election, teachers kasi yung naka-assign dyan during the elections. So, ganun. Meron yang tax na 20%. Okay? So, may nag-pass yan ng bill na burahin yung tax, ngunit hindi inaprubahan ng ating Pangulo. Yung 20% binito. So meaning, nandyan pa rin. So yung kanilang sahod on that election, yung pinagtrabahuan nila, merong tax yun. Okay? That is the decision of our president. So kaya itong si Franz Castro, pumalag ito. So basahin natin kung anong kanyang sinabi. The veto of this measure is a slap in the face of every teacher. Yan ang sabi ni Franz Castro. Slap raw ito ng mga guro sa ang ginawa ni PBBM across the country who served the past election dutifully despite long hours and higher risk of getting COVID-19, said ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, a member of Militant Makabayan Black. Makabayan Black ito eh. Wala itong magawa kundi reklamo ng reklamo sa ating gobyerno, di ba? Ibig niya sabihin, is a slap on all the teachers raw na nagtatrabaho during at that time. Na nag-risk pa yung mga guro kasi merong COVID-19, may pandemic, nagtatrabaho, nag-duty yung mga teachers. So, at bigyan ng tax ang kanilang sahod dun. So, with additional risk, the longer hours of full service that they had to endure, removing the 20% tax on their honoraria, the allowances is only just
he said. Okay, so hindi ko na yan itatalakay lahat. Ang pulot dulo nito, pumalag siya dahil binito nga o hindi so mag-maintain yung kanilang tax. So bigyan ko kayo ng information about the kanilang salary, no? Yung mga teachers daw ay yung talagang yung nasa classroom, yung head doon na nagbabantay, yung kanilang sahod is 7,000. Before that was 6,000. Meron din raw nagsasahod diyan ng yung mga assistant, dati 4,000, ngayon 5,000. That was the time of Duterte, yung 2019 election raw, 4,000, then 5,000. So merong mga ganyang usapan. Kasi may level yan, yung teacher, yung mga secretary nila doon, nagtatrabaho, meron ding 3,000, no? So, iba-iba yung kanilang mga sahod. Yun lahat, lalagyan yun ng tax. So, merong apply ng bill na ito ay tatanggalin. I-free yung tax, ngunit hindi ito binito nga ito ni Presidente Bongbong Marcos, so manatili yung tax nila. So, kayo, ano ang opinion nyo? Tama ba si Franz Castro na magalit ito kay Presidente Bongbong Marcos na nilagyan ng tax ang mga guro na nagtrabaho sa eleksyon? O mag-comment, mag-react kayo, bakit nga binito ito ni Presidente Bongbong Marcos? Tama lang ba ang ginawa ni PBBM na manatili yung tax nila sa pagtrabaho nila dyan? I think, hindi ako familiar correct me if I'm wrong. The past elections, may tax na siguro ito. Okay? May tax na ito. Ngayon lang ito ni-raise up na burahin yung tax, ngunit binito nga ni PBBM. Hindi pa natin alam kung ano yung mga rason ni PBBM bakit na-maintain yung tax. So, si Attorney Trixie mag-a-update yan this coming Monday. So, update tayo dyan. So, kayo guys, comment, react kayo. Tama lang ba itong si Franz Castro na magalit siya kay PBBM tungkol dito na pinaglaban niya ang mga teachers? So, sinong mga teachers ko dito, mga viewers? Libre kayong mag-comment, ha? Kung tama lang ba ito. So, I cannot comment on that because I am not in the shoes sa mga teachers. So, yung 7,000, malaki-laki na rin yan, no? Ano bang 20% ng mga one day lang yan na trabaho, pero hindi naman yan sa mga teachers naman, no? In fairness to the teachers, they are really working hard the day of sa election, no? So, ayan. Sari-sari tayong reaction dito. Kayo, mag-comment, react kayo tungkol dito. Kung tama ba ang ginawa ni PBBM at o tama ba itong reklamo ni Franz Castro. Okay? So, I need to listen your opinion about this kasi hindi naman ako guro, hindi ako teacher. Okay? So, guys, patuloy nating ipaglaban ating Pangulo natin, no? Dito sa ating vlog, dito sa ating mga balita, libre kayong mag-comment sa inyong opinion. Open tayo dito. Na ako, hindi naman ako magmamagaling kasi hindi naman talaga ako magaling. I'm just a normal person na nagre-react sa mga issues ng mga balita. So, what we are going to do here is let's be open-minded. Let's listen to other ideas. Let's listen to other opinion para naman tayo ay mag-grow as a person. Tayong lahat tayo dito, no? Learn tayo ng bago. So, dito sa issue na ito is talagang masasabi ko na ang mga teachers dito ay papalag ito kasi binito nga ni PBBM. So, I need also to hear the side sa mga teachers.
So anong opinion nila? Okay lang ba na may tax yung kanilang pinagtrabahoan during the... Kasi malaki-laki rin yung kinita nila, di ba? It's 7,000. Malaki na yun. So lahat naman tayo dito sa Pilipinas na mag-earn ka, may tax ka naman talaga. So, gayan. Galit na galit si Frank Castro. Okay, so, guys, mag-comment kayo dyan sa ating it's a Sunday pala ngayon, no? Sunday ngayon, ingat po tayo. Bago kayo pumunta sa ating churches natin, yung mga Muslim brothers and sisters natin, hello sa inyong lahat. So, ayan, dito nagtatapos ang ating balita. Babasahin ko yung mga comment ninyo. Okay? So, mahalin natin ang Pilipinas. Dito, hanggang dito lang itong video na ito. Have a great day, guys. Happy Sunday. Bye-bye for now.